pero bilisan natin, Pras. Kailangan natin silang pinili. Hinagisan sila ng asin. Nagsilipanan sila palayo mula sa bubong. Pero hindi kagaya nung una. Sinubukan kong kalabanin ng titi. Hindi na siya lumipad palayo. Sumugod na rin ito patungo sa akin para labanan ako. Matapang na sumugod sa akin ng isa. Kaya naman sinalubong ko siya ng asin. Natahiyaw siya sa sakit, pero sumugod pa rin siya sa akin. Saan ba kayo nagaling? Bakit mo naman? Ito kami ginagawa na. Patay mo ka. Tuwang mo tumasok. Akala mo yung natulog. Hindi ka namin sinama, no? Yung pinagsasabi mo nila namin kayo dito. Bakal. Hoy, tik-tik! Muna ka dyan at ako kalabanin mo! Hindi ko naman tiktik pero wala siyang pakialam. Talagang desidido siyang ipasok ang bilangan sa loob ng bahay namin. Kaya ang ginawa ko, bumulot ako ng bawang mula sa bulsa ng suot kong shorts at hinagis yun sa tiktik. Agad pumurong ang dilya niya, kasunod ng paghiyaw ni Sally sa labis na sakit mula sa loob ng bahay. Hindi na ako nagpatugpit-tugpit pa. Umakyat na ako sa bubong kahit hirap na hirap ako. Dehado ako sa ginawa ko dahil alam kong pwede akong maulog. Pero wala na akong pakialam. Pagkaakyat ko sa bubong, hinampas ko ng bulto pagi ang tiktik. Lumaban siya sa akin, pero kahit halos maligta akong mahulog mula sa bubong, nagawa ko siyang matalo. At ang asawa ko sa wakas ay naligtas na rin mula sa aswang na gustong kumuha sa anak namin. Ilang buwan ng matuloy lipas, naging maayos ang buong bayo. Sa wakas ay tumigil na rin ang panggagambala ng mga tiktik.